lang tayo. Hindi pwede pabahiran yung Filipino Guerrilla Forces ng politika. Bongbong ka, BBM ka, Duterte ka, wag muna tayong sumali sa politika kasi baka magamit tayo ng either camp, pangit, no? Ang kalaban mo dyan, armed forces, o kaya sino man, o kaya kapwa Pilipino. Hindi kalaban ng kapwa Pilipino. Hayaan mo magbangayan ang politika, pero tayo sa Filipino Forces Guerrilla, mas mataas yung atin na kinikilusan, mas mataas yung ating layunin, which is protecting the Filipino family in the event na magkaroon ng gera. Kung walang gera, okay lang, nandyan tayo na isasalin layo natin, nandyan lang tayo, disiplinado, handa na tumulong sa ating mga kababayan, pamilya, barangay. And if we're going to do it nationwide, hindi tayo pwedeng basta-basta apihin. Okay? Move about. And unconventional warfare yung atin. So, walang-wala eh. From zero eh. Starting from zero. This would have been a good project of the armed forces 20 years ago, 10 years ago. Pero busy yung AFP sa internal security at walang kapondo-pondo na para dyan, no? Walang pondo. So, hinahabol na AFP modernization ng ano natin, military assets, no? Na hindi napagtuunan ng pansin yung ating mga reservists. Right now, we have 41 million Filipinos who can possibly fight in a given war environment. Pero sayang kung hindi sila handa. So, right, we're tapping into that resource. Kung mag-organize lang tayo habang walang tawag sa inyong AFP, I understand from sources na natawagan na yung iba ng AFP. O ano meron doon, ha? Again, ayaw ng AFP ng gera. Sila yung unang padadala sa gera pagka nagkaputukan ng gera. Ayaw nila. Pero wala naman tayo doon sa itaas. Hindi natin alam kung paano yung ano nila doon, diskarte. So, habang naghihintay, ayaw ko naman makipagpangayan doon sa kanila, sa itaas. At baka mamaya, pagka nakipagbangayan ka and then ikaw ang nakapwesto, eh ganun din pala. Mahirap yun. Kaya, we're taking the higher ground. We're going to protect Filipino families, our families. Kung ako lang kaya ko, walang pakialam sa inyo, pamilya ko, paprotekta ko yung pamilya ko. I will kill as many as I can kung may kalaban. Pero ang punto, kung nag-iisa ka, mahina ka. Isang ting-ting, padaling baliin. Pero kung isang buong walis ting-ting, kahit baliin mo ganyan, hindi mo balik. So, yun yung konsepto. A family has members who can defend themselves. Mga lalaki, even mga babae, mga kamag-anak, mga house help, mga trabador o mga tao mong kasama sa negosyo, whatever. So you have. Pero mas maganda kung kunyaring imbis na isang squad, merong isa pang squad, isa pa hanggang isang platoon o isang kumpanya. Pwede naman pala yung mag-usap-usap lang kayo and then sa isang community, maka-form kayo ng isang platoon or isang kumpanya. Isang platoon, 30 people. Kung 4 na team, 7, minimum of 7, plus yung deputy na platoon leader, tsaka yung platoon leader, okay, yung platoon sergeant, no? At tsaka yung platoon leader, that makes 28 plus 2, 30 people. Imagine if you have 1,000 in the barangay, only 30 people will defend the barangay. So, divide mo yung, kung 300 na kamo, divide by 3,000 divided by 30 na kamo. That's 100 per person do sa 30 to defend. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon po ay matutunghayan natin si Commander Dado, aka Pinoy Survivor. So, dito sa video ito ay kanyang ipapaliwanag kung ano itong mga step by step o mga kaalaman kung paano kayo kikilos, magdidepensa sa inyong sarili, sa inyong komunidad at higit sa lahat sa ating pamilya. Yan po. So, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod,
si DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, simulan na po natin. Ito na po si Pinoy Survivor. Sa Filipino Guerrilla Forces na kasi ako so tinanggap ko yung posisyon na maging supremo nila. And pagka pinalitan nila ako, mag-iingay ulit ako, di ba? Basta ngayon, ang unang-una ko kasing posisyon, ang order ko, neutral lang tayo. Hindi pwede pabahiran yung Filipino Guerrilla Forces ng politika. Bongbong ka, BBM ka, Duterte ka, wag muna tayong sumali sa politika kasi baka magamit tayo ng either camp, pangit, no? Ang kalaban mo dyan, armed forces, o kaya sino man, o kaya kapwa Pilipino. Hindi kalaban ng kapwa Pilipino. Hayaan mo magbangayan ang politika, pero tayo sa Filipino Forces Guerrilla, mas mataas yung atin na kinikilusan, mas mataas yung ating layunin, which is protecting the Filipino family in the event na magkaroon ng gera. Kung walang gera, okay lang, nandyan tayo na isasalin layo natin, nandyan lang tayo, disiplinado, handa na tumulong sa ating mga kababayan, pamilya, barangay. And if we're going to do it nationwide, hindi tayo pwedeng basta-basta apihin. Okay? So, yun yung that's why I have to be neutral. Paminsan-minsan, I get carried away. Sita-sita ako sa gobyerno, sita-sita ako sa Duterte. Para hindi naman laging baw-baw naman na ganon, pangit din eh. Baw ako sa taong bayan. Baw ako sa Filipino family, community, and way of life. Meron akong pinablish na video na about the vision, mission, and goal ng Filipino Guerrilla Forces. Atin yung battlefield na kung sakali, atin yung ground. Kilala natin yung ground, yung terrain. So we can move about. And unconventional warfare yung atin. So, wala from zero starting from zero. This would have been a good project of the armed forces 20 years ago, 10 years ago, pero busy yung AFP sa internal security at walang kapondo-pondo na para dyan, no? Kulang ang pondo. So, hinahabol ng AFP modernization ng natin, military assets, no? Na hindi napagtuunan ng pansin yung ating mga reservists. Right now, we have 41 million Filipinos who can possibly fight in a given war environment. Pero sayang kung hindi sila handa. So we're tapping into that resource. Kung mag-organize lang tayo habang walang tawag sa inyong AFP, I understand from sources na natawagan na yung iba ng AFP. O ano meron doon na tinatawagan na ng AFP para preparing for war na rin ng AFP natin. Again, ayaw ng AFP ng gera. Sila yung unang padadala sa gera pagka nagkaputukan ng gera. Ayaw nila. Pero wala naman tayo doon sa itaas. Hindi natin alam kung paano yung nila doon, diskarte. So, habang naghihintay, ayoko naman makipagbangayan doon sa kanila, sa itaas. At baka mamaya, pagka nakipagbangayan ka, and then ikaw ang nakapwesto, ganun din pala. Mahirap yun. Kaya, we're taking the higher ground. We're going to protect Filipino families, our families. Kung ako lang kaya ko, walang pakialam sa inyo, pamilya ko, paprotekta ko yung pamilya ko. I will kill as many as I can kung may kalaban. Pero ang punto, kung nag-iisa ka, mahina ka. Isang ting-ting, padaling baliin. Pero kung isang buong walis ting-ting, kahit baliin mo ganyan, hindi mo balik. So, yun yung konsepto. A family has members who can defend themselves. Mga lalaki, even mga babae, mga kamag-anak, mga house help, mga trabador o mga tao mong kasama sa negosyo, whatever. So you have. Pero mas maganda kung kunyaring imbis na isang squad, merong isa pang squad, isa pa hanggang isang platoon o isang kumpanya.
pwede naman pala yung mag-usap-usap lang kayo and then sa isang community, maka-form kayo ng isang platoon or isang kumpanya. Isang platoon, 30 people. Kung apat na team, minimum of 7, plus yung deputy na platoon leader, tsaka yung platoon leader, okay, platoon sergeant, no? At tsaka yung platoon leader, that makes 28 plus 2, 30 people. Imagine if you have 1,000 in the barangay, only 30 people will defend the barangay. So, divide mo yung, kung 300 na kamo, divide by 3,000 divided by 30 na kamo. That's 100 per person do sa 30 to defend. Mahirap yun. Mahirap yun. Kaya kung marami kayo sa barangay, the merrier. Kung marami kayo na gusto magdepensa sa barangay. Kung hindi nyo kaya, alis kayo sa barangay. Alis kayo. Evacuate. Evacuate. Ganoon naman sa Mindanao eh. Pagkaya na yung pakbakan, evacuate yung mga tao for fear of their safety. Pero ayaw natin mangyari yung dumating na lang kagaya ng World War II, umatake yung kalaban habang nagpi-peace talks sa Amerika at saka Japan. Nagpi-peace talks sila, December 7, biglang inatake Pearl Harbor. Hours before the bagging down of the peace talks. Tama. A few hours nung na-conclude yung peace talks na no deal, boom, ayan, inatake na. And looks like history is repeating itself. After Pearl Harbor, tayo sumunod. Kasi may bases dito. Ngayon, siya may bases. EDCA. Dahil sa warfare ngayon, push button, sabay-sabayan na yan. Hindi na mauna yung Pearl Harbor, Guam, o US mainland. Damay pa. Pati tayo, damay lahat. Tutukan ng missile. Question is, nuclear ba o conventional? Yun lang naman yun. So, patay tayo kung nuclear. Pero I doubt na nuclear. Silang dalawa mag-ubusan sa nuclear. Pero I doubt na dito sa atin because kailangan nila yung lupa natin intact. Lupa na kailangan ng Pilipinas intact. Sorry. Ika dito. Kamingay. So, it's about natural resources. Real estate, no? Ganun yung mga gere. Hindi lang para exterminate mo yung tao. No, kailangan nila tayo as slaves, no? Kung puputok yan. So yung mga iba nagsasabi gusto ko raw ng gera. Nako, hindi ko gusto gera. Alam ko paano mapagera. Mayroon pang gera. Lalo na makakita kayo ng dugo. Makakita kayo na namamatay. Lalo na mahal ninyo. Kaya kami nga, tropa eh. Pag may mamamatay na tropa, okay, nakikita mo yung mga binibisita mo, yung mga sugatan, nakakaano eh. War will only bring, destruction, misery, hunger, no? All the negative things. Iyakan blues, mga ganon, may mamamatay na mahal ka sa buhay, and then it will breed hatred. Hatred for a people. And probably Chinese yun, no? And sila, hatred for us. So, kung kayang iwasan, iwasan. Okay. So, ganun yung malinaw. Pag-usapan natin, ang gusto kong puntuhan ngayon, number 1, yung dalawa yung video na nakita ko so far. Yung isa is yung nilabas parehong nilabas ng AFP. Yung una is yung ginigit-git, tama? Nakita niyo yan? Yung ginigit-git, ito yung atin, RHIB, no? Rigid hull, inflatable, boat. So, yung bangka natin, ito yung kanila, dalawa, no? So, giniipit na ganyan, ginaganon, gumaganon-ganon sila. So, yun nakita natin na parang ginikit-kit tayo, okay? Tapos, yung pangalawang video na nilabas sa media is yung nandoon na napaligiran na. And the shot was taken overhead. Okay? So, nakita na merong laser na ginagamit, pointed to, we don't know kung kanino, it looks like pinopoint din doon sa kumukuha, o kaya doon sa masundalo. Nakita mo merong gas, inagas sila, tear gas siguro yon. Nakita mo na pinapalakol yung RHIB, tsaka yung kinukutsilyo na ganyan, at kinuha yung bag, siguro yun yung mga barel na nakuha, 7 barel. 7 tao doon sa boat, 7 barel. So,
yung sinasabi na para sa yun sa Sierra Madre, I don't think so. Sorry, AFP, pero I don't think so. Soldiers always go with their weapons. Pero this time, yung mga weapons nila, nakakalas, no? Presumably, para sa akin, kanila yun. Kung mali ako, sorry, no? Pero sa akin, 7 sundalo yun, 7 yung nakuwang barel in the face, no? Kalas-kalas. So, probably ang sinasabi ko doon sa previous vlog na probably nag-play safe yung mga bata, dinala yung baril. Napsog no? Pang depensa. Ang problema, kalas. Ba't naman nila kakalasin? So probably may guideline na, sige, dalhin yung baril, pero kalasin nyo. Para hindi kita. Concealed. Kaya nasa loob ng bag. Doon pa lang may mali. May mali na. Ba't ka magdala ng baril, hindi mo magamit? Hindi mo, para sa may baril, dekorasyon. Ayun, tatago pa, parang ilagay mo sila na unan. Baka dumating yung Peri Godmother, parang ipin yun, gano'n. Mali. Okay yun, nakasukbit na lang siya, nakalabas. Kasi kung nandun yung baril, hindi papasok yung panggagong inchik na yan. Di magratratan silang dalawa. Ngayon magratratan sila. Sino bang mainit ang ulo? Sino ba yung pasimuno? Ba inchik? Kitang-kita naman sa video Mukhang kawawa ang Pilipino. So, sabi ko, previously, ay baka nasosobran lang tayo sa rules of engagement. Baka sobra-sobra tayo sa yung sundalo natin na ginaganyan yung masyado, wala nang liway mag-isip. Basta ganito, structured. Boom, 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 ganyan. So, pagka naging agresibo ang China, wag kayo lalaban. Maximum tolerance. You do not use your you do not fire. Okay. So, kaya yun na sinasabi ko, nasobrahan tayo. Okay, maya-maya, yung dagdag ko dyan. Pero ngayon, nagagalaw ko yung yung table. Mami, nagagalaw yung table. Next is yung second film yung second video na in-upload na pinapakita na nasa taas. Yung una, galit na galit ako. Kita ko, tarantadong mga yan talaga. Tignan mo, kinuyog. Tapos makikita mo doon sa video nga, yung kamay na kinukuha. Overhead siya. Nasa high ground siya, no? Hindi kumukuha. Tapos, may nagagis pa ng tubig. Sinabuyan ng tubig. Sabi ko nga doon sa kabilang channel siguro nakita nila na parang mainit yung ulo ng may thermal scanner na ganyan makita. Ang pupula ng inchik parang lumiliyab sa apoy binusan ng tubig, no? So, it appears na nasa Sierra Madre nasa gilid na ng Sierra Madre yung ating mga napsog. Yung delivery ng baril, baka may pizza pie pa doon, yung delivery ng baril, tapos yung supply nga, umabot na. Hindi ko gets, bakit 15 yung tao doon sa itaas, ba't hindi natulungan tong nasa ibaba? Yung Marines natin, may official doon. So, ano ba naman yung tumigil kayo, bang, 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 yung warning shot ba, bang, bang, Pagka hindi, hinagingan yung barko, yung bangka nila. You withdraw, stay away. Tapos, the next round, we will kill the next round. Yung ganun ba? Tapos nun, wala na ganun. Okay, so, yung kalas na baril at saka yung walang response dito sa itaas, pinanood lang Pinanood, binibidyohan. Shows na something is wrong. Something is really not right. Tapos nun, yung statement ng ating Navy officers, spokesperson, sinabi, we will not fire the first shot. Okay na sana na parang yun natin. But that statement is, ewan ko, kung sino ba audience ng statement na yon? International community? Yun ba yun? International community? Or are you trying to communicate to the Chinese?
na we will not fire the first shot. Kumbaga sa ang analysis ninyo, inaano tayo, pinibate tayo ng mga check para magsimula ng shooting war. Ha? Ganun yung analysis ba natin? Ano ba? Ganun ba yung analysis natin? Pinibate tayo. Sino nag-analyze nun? Ha? Kasi pagka nagputukan yan, di gera na. Gusto ba ng China ng gera? Akala ko ba yung iba nagsasabi ayaw ng China ng gera? Gusto lang nila trade. Ay, ba't magka pinoprovoke tayo na magbarilan? Hindi ko gets. Sorry, may naut ako eh. Pero bakit ganon? Sino ba audience ng statement na we will not fire the first shot? Because for me, sorry mga sir, mga kabalyero, no? Sorry mga padre, mga underclass na nga pala, mga mayman. Sorry. Kasi you are only trying to communicate to the Chinese and telling them, sige, ulitin nyo. Sige, ulitin mo. Susunod, di pa nga kami babaril eh. We will not fire the first shot. Sige, ulitin nyo. Susunod, yung kabila naman kamay ha. Ito putol na eh. Ito naman yung kabila. Pantayin nyo. Para ganun ba yung gusto nyong mangyari? Isipin ng mga incheck. We will not fire the first shot. Or it would have been a better statement na we vehemently na yung behavior ng Chinese, no? For using excessive force. And we demand ganito. Na yung mga tao ninyo, putaragis kayo, no? Ilabas niyo yung mga tao nyo, papuntayin nyo dito sa amin, at mag-personally mag-sorry doon sa sundalo namin. Mas maganda statement yun. Mas ano ba? Hindi para magpaggirahan ba natin? No. Gusto lang namin, gentleman to gentleman, Coast Guard to Navy, no? Disciplined men to our men, mag-sorry kayo for something that happened na putang ina nyo, nakasama kayo, PI kayo, nakasama kayo eh. No? Hindi ba natin pwedeng i-demand nyo sa kanila? Mag-sorry kayo? Kasi kung hindi kayo mag-sorry, pasensyahan tayo sa susunod. Gusto nyo, gera tayo? Gera tayo. Magpatayan tayo. Gusto nyo? Ay, nako. Kasi yung statement na we will not fire the first shot, you are encouraging the Chinese to repeat it again. Ano ang masama dyan, baka next time around, i-board nila ang Sierra Madre. Imagine, tama si Commander Dado dun. We will not fire the first shot. Hindi parang tayo, di ba? Para tayong duduwag-duwag. Duduwag-duwag tayo. Kaya tama itong si Commander Dado na yung mga statement niyang ginagawa ngayon, yung kanyang mga komento para dun sa statement nung ewan ko, spokesperson ba yan o hindi ko kilala yun eh. Hindi ko kilala yun eh. Si Sir Dado nakakilala dun eh. So maling-mali nga naman yung ganong estratehiya na we will not take the first shot. Ano yun? Kumbaga parang ewan ko kung sorry po kung matatapang ba ang ating mga sundalo o iyan ang problema sa gusto lumaban ng ating mga kasundaluhan, kaya lang may chain of command tayo na sinusunod diyan sa mga sundalo natin. So sunod lang sila, tapos ang spokesperson magsasabi ng kami hindi kami nakikipag-away, we will not take the first shot. Kaya kung kayo magpe-first shot, magigero tayo. Ganon. Ay, sana naman. Ikaw na nga bahala, Sir Dado. Baka kung ano pa masabi ko. Hindi ba natin pwedeng i-demand nyo sa kanila? Mag-sorry kayo? Kasi kung hindi kayo mag-sorry, pasensyahan tayo sa susunod. Gusto nyo, gera tayo? Gera tayo. Magpatayan tayo. Gusto nyo? Ay, nako. Kasi yung statement na we will not fire the first shot, you are encouraging the Chinese to repeat it again. Ano ang masama dyan, baka next time around,
i-board nila ang Sierra Madre. Kasi okay lang sa atin yung binord nila tayo at may naputulan ng daliri. Okay lang yung nakuhanan tayo. Because hindi naman natin sila babarilin eh. Dapat niya sinabi niyan, next time the soldiers are authorized to kill, to shoot them and kill them, to shoot to kill. Kundi tatauhan yung mga yan eh. Kasi masyado tayo niisip natin kung ano yung sasabihin ng taga-ibang planeta, taga-ibang, nadidinig kaya tayo sa Mars? Taga-ibang bansa. Concerned tayo masyado na tayo ang makaka-escalate. Tarantado tayo. Bakit natin isipin na yung pagbaril natin, makaka-escalate? Ginagago na tayo. Tagal na. We're giving them the idea and the conviction na lakas ng loob na okay lang sa Pilipinong gagawin tayo. We are civilized. Mutaragis tayo. And yet, we look so stupid, so embarrassing sa buong mundo. Imagine. Nagko-condemn na lahat yung international community. Tapos nun tayo eh. Nasaan ang presidente? Nasaan ang presidente? Wala ka pang statement, Mr. President. Nasaan yung mga Sige po, nasaan na? Nasaan yung Security Council? Mister, wala pang statement. Sorry, pero wala kayong sinasabi pa. Iniwan nyo sa ere ang mga commander ninyo, ang armed forces ninyo, iniwan nyo sa ere. Ganyan pala style ninyo. Isusubo ninyo, tapos nun iiwanan nyo pagkakahihiyan na. Hinayo pa kayo. Sorry, pero I am just speaking for the armed forces. They will not speak against you. Let me speak against you. Mga hayop kayo. Magsalita kayo. Depensahan nyo yung tropa, yung armed forces natin, depensahan nyo. Susubo nyo in a hostile environment. Hostile. Ang dami na natin diplomatic protest. Kaya alam natin hostile environment. No? Hindi nyo padadali ng baril. Kalas-kalas yung baril. Tapos kung ano-ano rason. Kung nakasukbit yung baril, sa tingin nyo ba, papasok yung mga tarantadong yon, itututok mo kaagad yung baril na ganyan? Madali naman bumunod ng kung pistol no? Kung sidearm. O di, ayan na. May, babanggain na. Tapos sasampa. Madali bumunod. Sige, subukan mo. O then, fire warning shot muna. Tutok mo ganyan, fire warning shot, and then tutok mo ulit. Sige, subukan mo. O, tignan natin tapang ng mga gago. O di sana tayo ngayon yung nakakaangat. Sana ngayon, sila mismo magsasabi, puta, huwag nyo nang ganyanin yan. Puta naman, tatapang pala mga gago. O di tayo yung may upper hand. Bakit gusto natin lagi yung underdog tayo? Sobra naman teleserye yung pananood natin. Underdog ang Pilipinas lagi. A sidearm would have been better kaysa yung mga long arm. Kasi yung mga ganyan, close encounter. Ang rules of engagement, do not encounter. Paano? Ganon din yung nag-reaction sa BRP Sierra Madre. They have weapons there. Ano sasabihin nyo na yung baril doon para sa Sierra Madre? Ano, kinalawang yung mga baril dito? Bakit pipito lang? 15 tao. Tsaka don't give me that baloney. No? Yung yung mga sundalo natin, inisyuhan ng asawa. No? Hanggang sa iburol yan, asawa niya yun. Ililipat na lang, pagka namatay, kukunin ulit siya, serialized Tapos i-issue sa ibang sundalo. Asawa na naman siya ng ibang sundalo. Pata-pata. Asawa natin ang baril. It goes with us anywhere we go. Lalo na kung hostile environment. So, don't give me that crap na yung pumunta ng mga Marines dun sa BRP Sierra Madre ay walang dalang baril or defective yung baril. All of a sudden, pito under defective. You do not send soldiers in a godforsaken outpost, no? Na nagre-resupply lang na halos wala walang syudad no? So, tapos not in tip-top condition yung kanilang gamit. Ay nako, ewan ko ba. Anyway,
So ang punto, masyadong restricted ang kilos ng mga sundalo natin. Tapos hindi nyo patatayuan. Yun ang nakakainis. Yung walang salita ang presidente, that shows the kind of person you are. The kind of leader you are. Sorry, BBM, pero kung hindi mo kayang kapanan yung pagiging presidente at yung pagiging commander-in-chief, you just resign. No? Kasama doon sa sinusweldo sa iyo ng taong bayan, kasama doon sa binoto ka ng taong bayan, all 31 million, is the mindset na ikaw kaya mong gampanan yung pagiging presidente ng Pilipinas, taga-ayos ng foreign policy natin, taga-dictate ng architect ng foreign policy natin, and the commander-in-chief all in one. So, ito, be the commander-in-chief. Wala, tinapon mo kay Browner tsaka sa Navy mo Hindi ka nagsasalita. 4 na araw na. Kaya nakakainit ng ulo. And here you are, magsasalita kayo na we will not fire the first shot. Parang sinabi ninyo, okay lang, sige, ulitin nyo. Okay lang, kahit mamatay yung sundalo namin Parang ganun yung dating You communicate first to your soldiers. Ipakita nyo sa kanila na hindi nyo sila bibitawan. Magalit kayo para sa kanila. Hindi. Pinapakita ninyo okay lang And here you are, you will demand the soldiers to follow you in combat. Sino susunod sa inyo? Pagkaganyan kayo. Kayo sumisira sa AFP, pagkaganon. Galit Kawawa na. yung mga sundalo natin, nagmukhang tanga, nagmukhang kawawa, inapi. Tapos kayo, mga opisyal, parang baliwala lang sa inyo. Sorry mga kabalyero, pero real talk lang, from the heart. Tanggapin nyo, o hindi nyo tanggapin, magalit kayo sa akin, so what? Nasabi ko yung sentimiento. No? Wala kayong pakialam kung madinig nyo, dapat ginawa pa ninyo. No? Mas maganda sana, binigyan nyo ng pagkakataon, isalaysay nung mga sundalo, all 7, kung ano ang naramdaman nila, ano nakita nila, ano yung naranasan nila, ano yung opinion nila. Kung ito, gusto nyo labanan ng saywar-saywar, ng battle of audiences, no? Yung kung sino mas maraming maganda narrative at mas maraming audience, hinarap nyo na lang sana yung sundalo. Ito si Putol, si PFC na si Pakundo, Pakuns. Unang-una, sorry. At ikaw ang inabot nung pagkarampa ng bangka nila. Okay. Anong masasabi mo? Hindi, mga tinatanong kasi ninyo, pupunta ka pa ba? Propaganda para sa armed forces, yung banat ninyo. Sorry mga sir, pero yun yung dating Propaganda, you're trying to save the image of the armed forces. But you're not parang showing your concern sa sundalo nyo. Ang dapat ang pakita nyo, give them desiderata. Listen to others. They too have their stories. You have forgotten already. Listen to others. Ano bang sasabihin ng isang private first class? Ano sasabihin ng sarhento? Ano sasabihin ng private? Mga tamukyo. Sige, magsalita kayo mga tamukyo. In front of camera, huwag kayo mahiya. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong matakot. Basta kung ano sabihin nyo, yun na. We will back you up. Ganun dapat. Anong klase mga opisyal tayo? Pagka ganyan. Pinasalitaan nyo sana si Pakundo o natanggalan ng daliri. So,
Can you kindly relate to us what really happened? O di sinabi, imbis na yung video, no? Iba yung natural na salaysay ng mga bata natin. Tapos, ano ngayon? So makita nyo, kung ano experience na masakit sa mata yung gas, o kaya hinampas siya, kaya nag-hand-to-hand na. Mali nga yung order siya na itago yung baril. Dapat handi na yung baril para kung natutok namin yan, hindi yung sumampe, natakot yung mga yan. Yung ganong madidinig mo sa sundalo because yun yung nararamdaman. Hindi naman kaya nga, hindi nyo binigyan ng importansya yung mga sundalo natin. And the worst of it all, the commander-in-chief, who is supposed to be the overall commander of the entire armed forces, the armed services, is nowhere. Magsalita ka, BBM. At kung sino man ang mga advisor ng presidente, mag-drop kayo ng anything, pabasa ninyo. I strongly condemn the actions of the illegal actions of the Chinese Coast Guard. And I am telling President Xi to surrender the sailors who were there. Mga hayop kayo, may mga ganun pa yung Tagalog. Mga hayop kayo, gagawin nyo sa Navy namin, how much more kung civilian na namin? Ha? Ano yung pinakikita nyo sa buong mundo? Kayang-kaya nyong ganuin ang sundalo namin? Tapos yung mga civilian namin, anong gagawin nyo? Re-rapin nyo? Pupukpukin ninyo? Sasaksakin ninyo? Ginagawa nyo sa sundalo namin Kaya we demand, ang atin demand, return their equipment, pay for them. Wouldn't it be, had it been better, na secondary yung demand na yon? The primary demand should have been, para sa akin, should have been, you produce all those people. We have their faces here in camera. You produce them. First, you give us a list kung sino yung mga yan. No? We don't intend to file charges against them. No. Just tell them to publicly mag-story dito sa tropa namin. Lalo na yung kay Putol, naputulan ng daliri. No? Mag-sorry lang. And they better mean it sa kanilang damdamin. Better mean it. Tapos nun, bahala sila, yung mga tao namin, kung tatanggapin yung sorry. Kwento ko yan sa kabilang channel kanina Akala ko dito ko nag-live doon pala sa kabila. So yun po guys, nakakalungkot na pangyayari, mga desisyon ng ating mga opisyales at inilahad ni ating Commander Dado, si Pinoy Survivor, ang kanyang sentimiento na nangyayari bawat desisyon niya sa tingin niya ay kanyang opinion ay naaapi na ang ating mga sundalo dun sa West Philippine Sea. Yun po ay ang kanyang opinion na nakikita namang nating may nakikita tayong mali. So sana naman sa susunod ay maging tama na ang bawat desisyon na pumapabor sa ating mga kasundaluhan dun sa West Philippine Sea. So hanggang dito lamang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking munting YouTube channel, DIY KKB Informative. Sana'y maayos na natin ang sigalot dyan sa West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog. Like, share, and subscribe na po. Thank you so much. God bless all of us.